Kasi ang mga kababayan kasi tayo sa nakakapansin, na kapag nagkakaroon ng gulo ng politika dito sa atin sa Pilipinas, kaya nagkakaroon rin ng pamubuli yung China dun sa West Philippine Sea. At may mga nagsasabi rin ng kanilang opinion na baka raw, itinadivert ng China yung mga pangyayari rito para mapunta sa kanila, para alam naman natin kasi yung politika rito sa atin, eh, may mga nagsasabi na meron kayang sabuatan doon. Dahil alam naman natin si VP Sara yung maaano rito sa politika sa atin at alam naman natin na naaalay sila sa China. Anong masasabi niyo dyan sa mga opinion ng mga kababayan natin? So parang sinasabi nila dahil masyadong na nakukuha ng atensyon ng publiko ang mga ganitong issue kay VP Sara, ang ginagawa ng China ay mangharas ng Filipino fishermen para magkaroon ng ibang headline na pag-uusapan. Yes, sir. Parang doon, sir. Well, that's a very fair assessment. No? I mean, we can just speculate. Hindi rin naman natin alam kung talagang may sabwatan sila. Pero that's a very good observation. I think napapansin din naman ito ng ordinaryong tao. No? And as far as I'm concerned, ngayon ko lang din narinig itong ganitong assessment. But I would say, hindi natin masabi kung coincidental or talagang may kaugnayan itong dalawang insidente na to. Pero ang sabi ko nga kanina, etong harassment ng China sa loob lamang ng isang linggo na 2 beses nilang ginawa, which is December 1, kung saan nangyari itong pangharas ng China Coast Guard sa Rosal Reef, and then December 4, nangyari naman ito sa Skoda Shoal at sa Baho de Masinloc. This is extraordinary. Para sa amin, magkaroon ka ng 3 insidente sa loob lamang ng 5 araw. It's, as you said, no, parang kakaiba. So, I'm not really sure, no, but I can only just find it very interesting sa mga ganitong coincidences. So, first time ba yun, sir? Sa isang linggo, 2-3 yung pambubuli nila sa atin? First time? First time na nangyari na meron din tayo isang insidente sa loob ng isang araw. Ito yung December 4. And then meron din tayong insidente nung December 1 naman sa Rosal Reef. So, in just a matter of 4 days, merong 3 insidente. At ang tinutukoy lang nila dito is yung mangharas ng Filipino fishermen. Alam mo, sa totoo lang, kung gusto mo talagang guluhin ang balita dito sa Pilipinas, napakadali lang gawin niya ng China. Kasi at any one time, meron kang mangingisdang Pilipino na makikita sa West Philippine Sea. So kung gusto mo talagang humanap ng atensyon or i-divert, no, yung headlines dito sa Pilipinas, mangharas ka ng Filipino fishermen. And it's always easy for the Filipino fishermen to contact the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang ating pong mga mangingisdang Pilipino ay tinulungan na po ng BFAR na magkaroon ng radio equipment, no, to call the Coast Guard immediately kapag sila ay hinaharas. So, if the intention of China is to, make headlines or to, as you said, divert attention to the other issue, madali nila yan gawin.